Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pamagat po natin sa ating talakayan ngayon ay Cultivating a Lifestyle of Prayer. Cultivating a Lifestyle of Prayer. So, I believe kung kayo'y matagal ng mananampalataya, kayo ay marunong manalangin at kasama na sa buhay nyo ang pananalangin. But this time, magdadagdag lang po ako ng ilang katotohanan patungkol sa pananalangin at ito'y bahagi na ma-cultivate natin ang ating prayer life. Sabi nga sa aking notes, prayer is a vital part of the Christian life and is essential for personal growth. Hanguin natin yung ating talakayan na mabilis lang, 4 na puntos mula sa Colossians 4, 2-4. Ito po sabi ng Colossians 4, 2-4, manatili kayo palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Nandyan po mismo ang ating outline sa Colossians 4, 2-4. Nakalagay dyan sa verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin. So that's number 1. Pray steadfastly. Yun po yung una. Pag sinabi mong steadfastly, ang ilang synonym niyan ay you are committed to pray, devoted to pray, dedicated to pray. Kaya hindi po magbabago yan. Kasama na ng buhay Kristiyano natin ang lagi nananalangin. Hindi madalang sabi, manatili kayong palagi. Nananatili ka at palagi sa pananalangin. At sabi pa ng talata, na kayo'y mga puyat. Kaya minsan gumigising ka na madaling araw or late at night, nananalangin ka pa rin. Pero that's number 1. Pray steadfastly. Number 2, pray with thanksgiving. Pinapaalalahanan ko kayo mga kapatid na bawat panalangin natin ay huwag mawawala ang pasasalamat. Sabi ng verse 2, kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Nakarugtong po. Doon nag-end yung verse 2 na may pagpapasalamat. So nananatili ka sa pananalangin, nagpapatuloy ka sa pananalangin, nagpupuyat ka minsan sa pananalangin na may pagpapasalamat. Kaya number 2, pray with thanksgiving. Kaya nga tuwing nagpe-prayer meeting tayo, kung ako ang nangunguna sa bawat online ng prayer meeting natin, may thanksgiving. At dapat yung ibang preacher natin, sinisimulan nyo ang prayer meeting sa thanksgiving. Kasi yan mismo, may talata, with thanksgiving, hindi dapat mawala yan. At mga kapatid, marami tayong hinihingi sa Diyos, marami tayong prayer request, pero damihan din natin ang pasasalamat. So pray with thanksgiving. Number 3, ang sabi dyan sa verse 3, natuloy idalangin din ninyo kami. So, ang sabi ni Apostol Pablo rito, pray for others, especially the Christian worker. Pag-pray ninyo ang mga church worker, ipag-pray ninyo ang mga preacher, ipag-pray ninyo ang mga pastor, ipag-pray ninyo ang mga missionary. Sabi niya, idalangin din ninyo kami. Napakahalaga po pinagpipray ang mga leaders. Kahit leader ng bansa, kahit namumuno sa gobyerno, leader ng music ministry, leader ng ganito, leader ng ganon. Bawat leader, ipanalangin din ninyo kami. Pinagpipray ang mga manggagawa. Kaya cultivating a lifestyle of prayer, baka hindi ito nasasama sa inyong pananalangin, ipakidagdag naman. Okay? Ano pa? Nakalagay dyan, natuloy idalangin din ninyo kami, yung verse 3, na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita. So, ibig sabihin nito, pray for advancement of the gospel. Sabi ng verse 3, nakalagay na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. So, pinagpipray din po yung mga opportunity, mga pribilehiyo, mga pintong nabubuksan na magkaroon ng
chance na maihayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Opportunity sa mga jail ministry, opportunity sa mga kapulisan, opportunity sa mga school, opportunity sa mga private company. And I believe kahit sa loob ng Congress, merong nagiging Bible study. Hoping sa Senate. Hoping kahit sa mga private sector o kaya mga ospital. O kaya bago mag-flag raising, yung mga nasa gobyerno ng Monday, may paghahayag ng salita ng Diyos. O kaya yung mga lugar na hindi pa naaabot ng Ebanghelyo ni Kristo, dapat pinagpipray. Pray for advancement of the gospel. Pinagpipray yung opportunity makapag-share ng gospel sa basketball o kaya sa relief operation. Marami pinagpipray po yan. Kasama yan na makultivate ang ating lifestyle sa pananalangin. Lumalabas dito habang binabasa ko itong Colossians 4, 2-4, ibig sabihin, marami pa palang dapat idagdag sa ating mga panalangin. So sana naintindihan natin, we need to grow in our prayer life. At kung pwedeng mag-set kayo ng alarm clock daily for you to remind na pag tumunog yung alarm clock na yun, magpipray ka. And you can write down the list of all the prayer requests. Yan po. Sana ay kinapulutan natin ang aral, cultivating a lifestyle of prayer. Hanggang dito na lamang po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kano.